Facebook, sa YouTube. Malamang nakita mo ito habang ikaw ay hindi nagsasala. Malamang dumaan sa iyo ang nangyari sa Turkey at nangyari sa Syria na hindi mo pinapangalagaan ang iyong sala. Malamang kabilang kasi nagsasala ng isang beses lang sa isang araw o isang beses lang sa isang linggo. Kung dumaan sa iyo ito, kapatid ko sa pananampalataya, pinaalalahanan ka ng Allah. Pinaalalahanan ka ng Allah. وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Diyos ng sanlibutan. Nawa ang pagpapala at habag ay mama sa kanyang waling propeta na si Muhammad, sa punang kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga nilalang na patuloy na tumatahak sa tuwid at tamang landas hanggang sa huling araw. Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang kapuri-puri. Purihin natin siya hanggang tayo ay kalugdan niya. At papuri pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niya tayong kalugdan. Papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan niya tayo ng mga biyaya at gantimpala. Papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ipinadala niya sa atin ang pinakamainam niyang propeta. Papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagpadala siya sa atin ng huling aklat na pinakamainam na aklat. Papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan niya tayo ng pinakamainam na panuntunan ng buhay. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, katulad ng kung papaano niya tayo inuutusan sa kanyang banal na Quran at kanyang sinabi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga nagsisisampalataya, o kayong mga nagsisampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hahayaan na kayo'y aabutan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga Muslim.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa na namang paalala para sa atin sa isang buong linggong nagdaan sa ating buhay, na maaaring sa buong linggong ito ay mayroon tayong mga pagkukulang, lalong-lalo na sa pag-alaala natin sa ating Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya binubuhay ng araw na ito ang mga pusong patay sa pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa araw na ito ay dakilain natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at panagarihan natin hilingin sa Kanya ang gabay at pagiging basa ng ating mga labi sa pag-alaala sa Kanya. Ganun na rin ang ating mga puso, nang sa gayon ay hindi tayo maihalin tulad sa patay na buhay sa pangangatawan, pero patay sa espiritual. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tunay na ang ating Panginoon ang Allah ay laging nagbibigay sa atin ng paalala upang nang sa gayon ang tao ay hindi maliligaw sa kung papaano siya binigyan ng purpose dito sa mundong ibabaw. Alam natin at walang duda na ang mga kamusliman ang namumukod tanging tao na sumunod sa Kanya at nalaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nandito ang tao sa mundong ibabaw. Tinuturo sa atin sa banal na Quran kung ano ang dahilan kung bakit nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lalaging nagbibigay sa atin ng paalala para hindi tayo maliligaw sa tamang purpose o tamang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Mga kapatid ko sa pananampalataya, alamin mo sa iyong sarili na lahat ng ginagawa mo dito ay wasila, ay pamamaraan lamang para makamit mo ang tunay na dahilan kung bakit ka nasa mundo. Ang pagtatrabaho ay dahilan, ang pag-aasawa ay dahilan, ang pagpaparami ay dahilan, ang pagninegosyo ay dahilan, ang pag-aaral ay dahilan. Hindi yan ang pinaka-main purpose kung bakit nandito tayo sa mundo. Sapagkat malinaw na at malinaw kung ano ba talaga ang ating pakay sa mundong ito at walang iba kung hindi ang sambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin sinasabi na iwanan natin ang pangmakamundong bagay, ang pag-aaral, ang pagninegosyo, pagkus. Ugaliin natin at panatilihin natin na lahat ng konektado sa ating buhay ay kukonekta din sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagninegosyo ay isang konektado, isang bagay na maaari natin i-konekta sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag-aasawa, ang pag-aaral, ano pa mang bagay yan na kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maaari nating i-konekta sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit mga kapatid ko sa pananampalataya, maraming mga pagkakataon na ang tao ay naliligaw. Maraming mga pagkakataon na ang tao ay nakakalimot. At maraming mga pagkakataon na ang tao ay sinasadya niyang magkasala sa tagapaglikha. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi titigil magpadala sa atin ng mga paalala. Magmula man ito o nagmumula man ito sa kalangitan o sa ilalim ng kalupaan upang ang tao ay magkaroon ng tamang takot at tamang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Lumitaw ang mga sakuna mula sa kalupaan at katubigan bima kasabat aydin nas, nang dahil ito sa kagagawan ng mga tao. Mga kapatid ko sa pananampalataya,
Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ilmu wa tuktharu az-zalazil wa yataqarab az-zamanu wa tadhhar al-fitan wa yakthuru al-haraj wa huwa al-qatl hatta yakthura fikum al-mal fayufidu." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman tatayo ang araw ng paghuhukom maliban na lamang na mawala ang kaalaman sa pagitan ng mga tao. Ang kaalaman na tinutukoy dito ay ang kaalaman sa pananampalataya. Wa takthuru zalazil, at dadami ang mga lindol. Wa yataqarab az-zaman, at magiging madali ang mga panahon, ang mga oras, na parang pagkagising mo pa lang sa Lunes, bukas Biyernes na agad. Wa tadhhara al-fitan, at dadami, lalabas, lilitaw ang mga fitna. Wa yakthur al-haraj, at dadami ang haraj o ang pagpatayan sa pagitan ng mga tao. Hatta yakthura fikumul malu fayafidu, at hanggang sa makita ninyo na dadami at mag-uumapaw ang kayamanan ng mga tao. Mag-uumapaw ang kayamanan ng mga tao, pero hindi nila alam kung saan nila ito gagamitin. Mag-uumapaw parang tubig, parang isang timba na pinupuno mo ng tubig. Kahit pa mapuno ito, aapaw lang at hindi mo na mapapakinabangan ang mga natatapon dito. Ganun ang mangyayari sa pera ng mga tao. Dadami ang pera ng tao, pero hindi niya ito mapapakinabangan. Aapaw lamang ito ng walang kapakinabangan at matatapon ito sa lalagyan na hindi man lang niya ito nagagamit sa tamang paggagamitan. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagtuturo sa atin na ang mga sign na ito o ang mga binanggit natin na mga sakuna ay kabilang sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa niya gunawin ang mundo at bilang pagpapaalala ito sa atin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, batid natin kung ano ang nangyaring fitna, kung ano ang nangyaring sakuna sa ating mga kapatid sa Turkey at sa Syria. Batid natin ang lakas ng lindol na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa khutbang ito nais nating ipaliwanag ang mga kadahilanan o mga pagpapaliwanag tungkol dito nang sa gayon ay hindi natin magaya ang mga hindi Muslim na sinasabi nila na kung may awa ang Diyos, hindi niya papahintulutan ang ganitong bagay. Sa mga hindi Muslim, ang paniniwala nila is God. Ang Panginoon is good all the time. God is good all the time. Yan ang paniniwala ng mga hindi Muslim. Kahit kami, sa kapanahunan na wala pa kami sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala namin sa Diyos, siya ay laging mabuti. Hindi niya kayang gumawa ng parusa. Kaya kapag ka nakakakita ng kaparusahan, iniisip namin, bakit ganito ang Diyos? Sinisisi lagi ang Diyos. Subalit sa pananampalatayang Islam, ang kagandahan ng pananampalatayang Islam, tinuturo niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahabagin at pinakamaawain. Subalit ang Allah, syadidul iqab. Hindi niya kinakalimutan o hindi niya pinapakalimot sa mga tao na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamatindi rin magparusa. Nang sa gayon, upang ang mga tao ay hindi malilihis at hindi sila magte-take advantage na lagi na lang ang Allah ay maawain. Kapag ang Allah ay laging good all the time, hindi siya magbibigay ng parusa, sino pa kaya ang taong susunod sa Kanya? Sino pa ang taong tatalima sa Kanya? Subalit pinakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging pantay niya sa hukom.
Kaya niyang magbigay ng awa at kaya rin niyang magbigay ng parusa sa mga taong kailangan parusahan. Subalit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang stand ng mga kamusliman sa mga nangyayaring ito? Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, halina't pagnilay-nilayan natin ang mga aral na dapat nating makuha sa mga bagay o pangyayaring ito. Unang-una mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, titindigan natin na ang mga pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga sign o mga dilubyo, lindol, tsunami, kahirapan, pagkatuyot sa pananim, pagdami ng kamatayan, ay takhwifan linnas, takhwifan lil'ibad. Titindigan natin na ito ay isang paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang takutin ang mga tao at manumbalik sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. At hindi kami nagpapadala ng mga dilubyo na mga katulad nito, maliban na lamang na ito ay pagtakot sa mga tao. Subalit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marami na nakikita tayo tulad ng mga nakaraang mga sakuna. Basta walang pananampalataya, susubukin pa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nakakalungkot, kapag Muslim ka na hindi mo rin alam ang stand ng kamusliman o ng Allah o ng aya na ito o ng mga palatandaan ito, isa ka rin sa mga mangungutya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sakunang ito ay pinadadala ng Allah para manumbalik tayo sa Allah. Hindi para magmalaki, hindi para pagtawanan, hindi para magsaya, hindi para magpatuloy sa kasalanan. Nakita natin ang nangyari sa Turkey at sa Syria. Itong mga palatandaan ito ay naghihikayat sa atin mga kapatid ko sa pananampalataya na magbalik tayo sa Allah. Humingi tayo ng tawad sa Allah. Matakot tayo sa Allah. Alalahanin natin ang Allah. Bigyan natin ng mas maraming oras ang kabilang buhay kaysa sa mundong ibabaw. Sapagkat kapag sa atin ito ibinigay ng Allah wal-iyadu billah, hindi natin alam kung tayo mapapabilang sa mga masasawing may pananampalataya o mapapabilang tayo sa mga masasawing tapos ang kanilang pananampalataya. Magkaroon tayo ng takot pag nilay-nilayan natin, isipin natin mabuti na ang mga bagay na ito ay palatandaan ng Allah para manumbalik tayo, magtawba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Simulan na natin magsala ng 5 beses na pagsasala. Malamang nakita mo ito sa iyong Facebook, sa YouTube. Malamang nakita mo ito habang ikaw ay hindi nagsasala. Malamang dumaan sa iyo ang nangyari sa Turkey at nangyari sa Syria na hindi mo pinapangalagaan ang iyong sala. Malamang kabilang kasi nagsasala ng 1 beses lang sa isang araw o 1 beses lang sa isang linggo. Kung dumaan sa iyo ito, kapatid ko sa pananampalataya, pinaalalahanan ka ng Allah. Pinaalalahanan ka ng Allah na magsala ka sapagkat daratan ka ng kamatayan katulad ng kung paano dumating sa kanila ang kamatayan na hindi nila nalalaman na darating ito sa mga oras na sila'y nagsasaya, sa mga oras na sila'y sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na hindi sila nagsasala, sa mga oras na ang mga kababaihan ay hindi nag-hijab. Malamang dumaan sa iyo
iyong kababaihan ng paglayo sa mga kalalakihan. Utusan mo ang iyong pamilya ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinapanumbalik ka ng Allah sa pamamagitan ng mga ito. Tinatakot ka ng Allah para maramdaman mo na wala kang kakayanan, wala kang dapat ipagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag sana tayong gumaya sa mga taong nagwawalang bahala. Sa mga taong winasak na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga tahanan, pero nasasabi nilang, bagyo ka lang. Pero nasasabi nilang, bagyo ka lang, Pilipino kami. A'udhu billah! Anong klaseng mindset ang tumatakbo sa utak ng mga taong ito na hindi man lang sila nakaramdam ng takot sa Allah? Hindi man lang nila naramdaman ang takot sa Allah? Huwag sanang dumating sa mga kamusliman, sa puso ng ating mga kamusliman, na makikita natin ang lindol, makikita natin ang dilubyo, makikita natin ang baha, makikita natin ang bagyo, makikita natin ang kahirapan, makikita natin ang tagtuyot, at tatawa pa rin tayo na parang hindi tayo nakakaramdam ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا تَخْوِيفًا. Lagi nating tatandaan na ang mga palatandaan ito ay takhwif. Tinatakot tayo ng Allah upang paalalahanan tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung paano tayo manunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kung paano niya ginawa ito sa mga naunang propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng mga malaika, pagkatapos ng paglikha niya ng kalangitan na walang nagpupuste pero tumatayo, pagkatapos siyang likhain ang mga malaika, pagkatapos siyang likhain ang mundo, nilikha niya ang mga propeta at pinili niya itong pinakamainam na tao na nabuhay sa mundo. Ganon pa man, hindi naging dahilan ito sa Allah para parusahan o para hindi parusahan ang mga tao habang may propeta sa kanilang nasyon. Habang nandun si Nuh, si Ad, nandun si Ibrahim, nandun si Musa, nandun si Isa, mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinili niya. Pero kapag nagkasala sila, bibigyan sila ng parusa ng Allah. Ma balukum bihadihil ummah. Ma balukum bihadihil ummah. Ano kaya ang inaakala natin sa umma na ito na wala ng propeta? Magiging bukas tayo sa paggawa ng kasalanan? Magiging bukas tayo sa pag-iwan ng sala? Magiging bukas ang mga kababaihan natin makipagrelasyon sa hindi nila mga asawa? Paano tayo parurusahan ng Allah? Ang parusa ng Allah sa mga naunang nasyon ay khas, ay special lang sa kanila lang nangyayari. Pero ang parusa natin sa panahon ngayon, lahat ng mga naunang parusa, hindi po ng Allah sabay-sabay nangyayari sa panahon natin. Lindol, delubyo, sunog, tsunami. Yan, nangyayari yan isa-isa lang. Isa-isa lang po yan nangyayari sa mga naunang nasyon. Pero, sa panahon ngayon, nangyayari sa atin yan sabay-sabay. Bakit? Inipon din natin lahat ng kasalanan. Andiyan na yung pagmamalaki. Nagmamalaki yung tao sa Allah. Anong pinagmamalaki natin sa Allah? Yung mga pera natin nalulustay sa walang kabuluhan, mga pera natin binibili lang natin ng sigarilyo, mga perang winawaldas lang natin sa wala, mga perang pinagbibili ng alak, mga perang kinuha sa haram. Ipagmamalaki natin ito sa Allah. Sino tayo para hindi parusahan ng Allah? Kaya mga
kapatid ko sa pananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nakita mo ang nangyari sa Syria at sa Turkey, at alam mo din na yung mga nakalipas na taon o nakalipas na buwan ay may nangyari ding lindol mismo sa atin dito sa ating bansa, kailangan magkaroon tayo ng agarang pagbabalik loob sa Ama. Magbalik loob tayo sa Ama. Magsala tayo kung hindi tayo nagsasala, magsala ka. Kapatid, magsala ka. Magdasal ka. Ang pagsasala ng sambahayan, hindi lang yan 1 peso sa 1,000. Hindi lang yan panglaban. Magsala tayo. Purihin natin ang lugod. Purihin natin ang Allah. Tulad ng sinasabi natin, purihin natin ang Allah hanggang malugod siya. At kahit nalulugod na siya, purihin pa rin natin siya. Purihin natin siya ng walang hanggan, walang tapos. Para kalulugan tayo ng Allah at ililigtas na tayo sa mga bagay na gano'n. Kaya dapat tayong matakot. Huwag yung lindol ka lang, Pilipino kami. Parang nagmamagaling pa tayo, nagmamalaki. No, meron pa nga dyan yung mga nasa baha, habang nasa baha, buhat-buhat nila yung mga gamit na. O, bagyo ka lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang dahar. Siya ang dahar. Siya ang nagpapadala ng mga sakuna. Kung lalagitin mo ang sakuna, parang nilahit mo na ang Allah. Manahimik ka na lang at magtawba. Yun ang dapat sa'yo bilang Muslim. Manahimik ka at magtawba. May mga sakuna, may mga lindol. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. At pagmula sa Makkah, at palagian mong gawin yung mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kayon ang ginawa mo, maaaring kalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.